Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 131 hanggang 135. At George YouTube channel. Kabanata 131. Bakit hindi mo gawing personal assistant si Manuel? Tanong ni Sarah. Ha? Hindi makapaniwala si David sa narinig. Nagbibiro ka diba? Hindi naman, kakatapos lang ni Sarah ng ice cream. Inabuso ka niya, remember? Alam ko. Hinding-hindi ko siya mapapatawad dahil doon. Delikado para sa amin ang paglalagay ng lalaking iyon malapit sa amin, ngunit kung makakainis ito kay Aubrey, sulit na gawin ito, sabi ni Sarah. At saka, hindi ba sabi nila dapat mong panatilihing malapit ang iyong mga kaibigan at mga kaaway? Kung magiging personal assistant mo si Manuel. Tiyak na susubukan ni Matthew na bilhin siya at gamitin para malaman kung ano ang ginagawa natin, para mapakain natin si Manuel ng eksakto kung ano ang gusto natin. Hindi alam ni David ang sasabihin. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, ngunit ginagawa mo itong napakasimple kapag napakakomplikado. Hindi na kailangang magmadali. Isipin mo na lang. Kung tatanungin natin ang papa ni Manuel, hindi niya ito tatanggihan, maliban na lang kung mas tanga siya sa anak niya. Oo, okay. At pagkatapos ay nagpalipis sila ng ilang oras doon. Ginugol ni David ang karamihan sa kanyang oras sa pagkuha ng mga larawan at video sa beach. Mabilis na lumipas ang oras sa kanyang pananaw. Kalaunan ay dinala siya ni Sarah sa isang pelikula. Habang nanunood ng sine, ipina-auction niya ang beach house na binili niya noong umaga. Kumita siya ng 12% mula rito. Bagamat hindi siya gaanong nanunood ng romantikong pelikula, si David naman. Napakaganda ng pelikula, at pansamantalang nakalimutan niya ang lahat ng problema sa buhay, gamaan ang loob niya habang naglalakad palabas ng sinehan. Ito ang unang pagkakataon na bumili ako ng isang bagay sa isang sinehan. Masayang sabi niya kay Sarah. Hindi ka bumili ng pagkain sa loob ng sinehan. Nabigla si Sarah. Hindi siya pumunta sa teatro kasama ang kanyang pamilya noon. Bihira lang siyang manood ng sine dahil wala siyang perang panggasto sa mga tiket, pati na rin pambili ng popcorn at soft drinks. Kahit noong nililigawan niya si Aubrey, never silang nanood ng sine. Dati naiinggit ako sa mga taong mabibili ang kahit anong gusto nila sa sinehan, pero ngayon, ako ay nakatira ngayon sa kanilang mga sapatos. Walang sinabi si Sarah. Nakita niyang dinampot niya ang isang piraso ng popcorn na nahulog sa sahig, na ikinagulat ni Sarah noon, ngunit ngayon, naiintindihan niya kung bakit niya iyon ginawa. Gusto mo bang bilhin ko ang teatro na ito para sa iyo? Ano? Nagulat si David. Bakit mo gustong bilhin ito? Dahil mayroon kang magandang alaala tungkol dito. Bakit pa? Salamat, ngunit hindi, si David ay medyo mabagal na tumanggi. Sa palagay ko ay hindi tayo dapat bumili ng anumang bagay na hindi natin tiyak na mapapamahalaan natin ng maayos. Maraming mga damdamin ng mga tao ang umiikot sa mga lugar na tulad nito kung saan madalas nilang banibisita, kaya hindi natin ito mabibili kung hindi tayo handang tumutok sa pagpapabuti nito. Napailing na lang si Sarah. Palaging may dapat alalahanin sa lahat ng bagay. Kung patuloy kang nag-aalala sa lahat ng bagay, hindi ka nakikita sa iyong negosyo. I guess, kaya naman pumayag ka sa idea ng selfless stores na ipinanukala ng Prime Minister, di ba? Medyo nagulat si Sarah. Well, masasabi mo yan. Kaya gagawin mo ang mga tindahan ng kumpanya ng Jones sa mga walang kawani na tindahan. Ang publiko ay madaling tanggapin ang anumang bagay na ginagawang mas maginhawa para sa kanila, paliwanag ni Sarah. Susubukan ko sa isang pagsubok na tindahan sa ilang bansa at tingnan kung ano ang reaksyon ng mga tao. Kung positibo ang tugon, susulong ako sa ideyang iyon. Kung hindi, nangangahulugan lamang ito na ang publiko ay hindi pa handa para sa naturang pag-unlad. Kahit natutol si Albert Jones sa ideya ng mga walang kawani na tindahan, hindi pa rin sumuko si Sarah sa ideyang iyon. Kinuha ni David ang $10,000 na tseke na ibinigay sa kanya ni Albert. Ibinigay sa akin ito ng iyong ama para makita kung ano ang gagawin ko dito, tama ba?
Gaya sa talinghaga ng tatlong alipin. Kung marami kang naisip, bakit wala kang ginawa? Tanong ni Sarah. Nasa biyahe kami, kaya hindi ako makahanap ng oras para gamitin ito, sagot ni David. At muli, maaari ko bang i-invest ang perang ito sa isang bagay at kumita bago tayo umuwi? Kung mag-i-invest ka sa stocks, lalo na sa volatile stocks, mas mabilis kang kumita, she said. Ngunit tumataas din ang pagkakataong mawala ng pera. Ha? Napabuntong hininga si David. Wala akong ideya kung paano gumagana ang stock market. Kung mayroon kang mahusay na intuition, magagawa mong maging komportable dito sa loob ng 1 taon o higit pa. Ibig sabihin hindi ko ito magagamit ngayon. Kaya mo, kung tatanggapin mo ang tulong ko. Pinagdikit ni David ang kanyang mga labi at ibinalik ang tseke sa kanyang bulsa. May iba akong iniisip. Dapat may ibang paraan para madagdagan ang perang ito. Nagtungo sila sa airport sakay ng SUV. Sa daan, napansin ni David ang isang tindahan at sinabihan ang driver na huminto. Ibinigay niya ang tseke kay Sarah at kinuha ang kanyang credit card. Gagamit ako ng $10,000 mula dito, sabi niya at lumabas ng sasakyan. Anong balak niya? Nagtataka si Sarah, ngunit hindi niya ito sinundan palabas. Nakaupo siya doon sa kotse at naghintay. Makalipas ang halos 10 mahabang minuto, bumalik si David sa kotse na may dalang maliit na kahon sa kanyang kamay. Ano yan? Ito ay sekretro, sabi ni David at tumawa. Sa pamamagitan nito, sa tingin ko ay malalampasan ko man lang ang pagsubok na ibinigay sa akin ng iyong ama. Idiniin ni Sarah ang kanyang mga neuron, sinusubukang isipin kung ano ang maaaring nasa ganoong maliit na kahon. Huwag mo sabihin sa akin na, bumili ka ng diamond or something. Umiling si David. Hindi, ito ay higit na nagkakahalaga kaysa sa mga diamante, aniya, na lalong ikinaintriga sa kanya. Ano lang binili mo? Kailangan mong maghintay hanggang makauwi tayo. Umiwas siya ng tingin. Si David, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng kaunting kumpiyansa sa kanyang sarili, na para bang nasa daan siya upang makamit ang kaunting bagay. Kabanata 132. Tina Sarah at David ay gumugol ng mga sumunod na araw sa paglibot sa iba't ibang bansa, at hindi siya sinubukan ni Sarah pagkatapos umalis sa Maldives. Tinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga negosyong pag-aari ng pamilya Jones sa maraming bansa, kasing dami ng 200 bansa at teritoryo sa buong mundo. Sa madaling salita, ang mga produkto ng kumpanya ng Jones ay nasa lahat ng dako. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa mga karibal na negosyo tulad ng pamilya Connor, pamilya Reed, pamilya Bruce at iba pa. Nang marinig ni David na ang pamilya Connor ay mas mayaman kaysa sa pamilyang Jones, nagulat siya. Noong una, akala niya ay nagbibiro siya, ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa lahat ng kumpanyang pag-aari ng pamilya Connor at ang impluwensyang mayroon sila. Bukod dito, sinabi niya sa kanya na ang pamilyang Connor ang pinakamayamang pamilya sa bansa, at ang paglampas sa kanilang pamilya ay isa sa mga layunin ni Albert. Kahit na hindi tahasang sinabi ni Sarah kay David. Naunawaan niya ang dahilan kung bakit palagi itong bumibili at nagbebenta ng mga bagay sa mas mataas na presyo at sa gayon ay nadagdagan ang yaman ng pamilya. Ginagawa niya ang kanyang bahagi upang ailapit ang pamilya Jones sa pamilya Connor. Maaaring hindi ito ang kanyang pangunahing layunin, ngunit malinaw sa kanya na isa rin ito sa kanyang mga layunin. Habang ginalugad nila ang iba't ibang lugar sa buong mundo, nagkaroon ng disenteng pagkakaisa ang dalawa. Tapat na silang nag-uusap, nakangiti, at nagtatawanan para makapagselos ang iba. Gayunpaman, ang isang bagay na kulang sa pagitan ng dalawa ay ang intimacy. Hindi sila pumunta sa susunod na hakbang sa buong linggong magkasama sila. Hindi sila naghalikan, sa pisngi man o sa labi. Sa katunayan, hindi rin natutulog si David sa iisang kama. May mga pagkakataong sinubukan siyang halikan ni David, ngunit iniwasan siya nito. Hindi masabi ni David kung bakit iniiwasan niyang halikan kung malaya niyang nakakausap ito at nakakapagtawa. Pakiramdam niya ay may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya ito matukoy dahil wala siyang masyadong alam tungkol dito. Matyaga si David, ngunit sa ikapitong araw, ang huling araw bago opisyal na magtatapos ang honeymoon, nakaramdam siya ng kaunting desperasyon. Noong gabing iyon, pareho silang nagstay sa isang hotel sa China. Nanalangin si David sa Diyos na huwag magkaroon ng sopa sa silid na kanilang matutulugan.
Gayunpaman, walang isa kundi dalawang sopa. Umupo siya sa isang sopa at sinabing, ito ay hindi komportable. Malapad ang kama, sabi ni Sarah. Maaari kang matulog sa isang tabi kung gusto mo. Ito lang ang gusto niya. Kanina pa niya hinihintay na sabihin niya iyon, ngunit medyo naglaro siya. Okay lang ba sayo? Natutulog sa tabi ko. Bakit hindi? Casual na sagot ni Sarah. Hindi yung magkayakap tayo habang natutulog basta hindi mo ipapatong ang mga kamay at paa mo sa akin, okay lang sa akin. Ang mga salita ni Sarah ay bahagyang nagpapahina sa kanya. Ngunit pinili pa rin niyang matulog sa kama dahil maaaring hindi na niya makuha ang pagkakataong ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, wala sa kanila ang natulog. Pareho silang nakatingin sa sarili nilang mga cellphone. Hinihintay ni David na ibaba niya ang mobile, ngunit nagtatype siya at nakangiti. May ka-chat ka ba? Tanong niya. Oo, kaibigan, sagot niya na nagtatype pa rin, hindi umimik si David. Babae ito, kaya huwag mag-alala, dagdag niya, medyo naaliw siya sa mga salita nito. Pwede ka ring makipag-chat sa isang lalaki, sabi ni David, pero mag-iingat ka lang. Ang pakikipag-chat sa mobile ay kadalasang humahantong sa dagdag na relasyon sa mag-asawa. Sandaling sumulyap si Sarah sa kanya. Ha? Tatingin mo makikipagrelasyon ako sa ibang lalaki? Babala ko lang, yun lang, paliwanag ni David sa sarili niya. May mga pagkakataon na inaanyayahan ako ng mga babae sa isang gabi kapag nakikipag-chat ako sa kanila online. Alam ko, kasal na tayo, pero hindi pa kami nagsasalo ng kahit anong intimate moments. Kaya mas madali para sa amin na masira ang pananampalataya sa isa't isa, di ba? I mean, hindi ko sinasabing nag-iisip ako ng pagtataksil. Tinasabi ko lang ang mga probabilidad. Kahit na ang pananampalataya sa Diyos ay kailangang pakainin araw-araw ng salita, tama ba? O ito ay magpahina sa pananampalataya. Yan lang ang sinasabi ko. Ikaw ay hindi mali, pero gusto mong sumugod ako dahil lang nagmamadali kang makipagtalik sa akin. Balik tanong ni Sarah. Akala ko nagkakaroon tayo ng ilang emosyonal na ugnayan sa buong linggong ito, ngunit mukhang inaabangan mo ang pakikipagtalik sa akin ng higit sa anupaman. Naiinis ako sa'yo, David. Hindi naman ganap na nagkamali si Sarah, kaya hindi siya kinontra ni David. Hindi pa ako nakakasama ng babae ng ganito katagal, aniya, at lahat ng uri ng kakaibang emosyon ay nabubuo sa akin, at hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang lahat ng mga damdaming ito. Hindi niya masabi sa kanya na napanaginipan pa niyang kumadyot sa tenga niya. Kung hindi mo nagustuhan ang sasabihin ko, huwag mo na lang pansinin, okay? Walang sinabi si Sarah. Ang ikapito at panghuling pagsusulit ay palaging nasa simula ng kanilang honeymoon. Ito ay kung susubukan niyang makipagtalik sa kanya at mapipilitin siya o hindi. Malapit nang bumagsak si David sa ikapitong pagsubok ngayon. Siyempre, kung pinilit siya nito, hindi rin siya susuko sa pressure. Bagamat nagustuhan niya ang malalakas na lalaki, ang mga malalakas na lalaki ay ibang-iba. Inilapag ni David ang kanyang cellphone at natulog. Nakipagkwentuhan pa rin si Sarah hanggang sa mapagod siya, at sa kanya iniligpit ang kanyang cellphone at pumunta sa washroom minsan. Pagbalik niya, natutulog na si David sa kanyang pwesto. Bigla siyang nag-alinlangan kung gamulong siya sa gilid niya para ma-check niya ang cellphone niya at ngayon ay parang tulog siya para hindi siya mahuli. Gayunpaman, naalala niya kung saan niya inilagay ang kanyang mobile at nasa eksaktong posisyon iyon. Lumapit siya sa kama. Sa halip na itulak si David sa kabilang side, umupo siya sa kabilang side at naglagay ng dalawang unan sa pagitan nila bago humiga. Kung walang nangyari hanggang umaga, malalampasan din ni David ang ikapitong pagsubok, naisip niya. Kaya naman, inalis niya ang mga unan sa pagitan nila upang madagdagan ang pagkakataong lumapit si David sa kanya at gumawa ng isang bagay. Naghintay siya at naghintay, ngunit walang nangyari. Habang siya ay natutulog, bumagsak ang kamay ni David sa kanyang dibdib. Kabanata 133. Si David at Sarah ay bumalik sa Jones Estate sa umaga sa bansang ito. Wala si Albert sa bahay, at aalis na rin si Carol sa isang lugar. Nakita niya ang kanyang anak at pagkatapos ay niyakap siya. Paano napunta ang biyahe? Okay lang naman, mahinahong sagot ni Sarah nang hindi nagbibigay ng anumang uri ng positibo o negatibong emosyon. Mukhang pagod ka.
Kaya matulog ka muna, sabi ni Carol, tapos dinala ng headmaid na si Jenny si Sarah at ang mga bagahe sa kwarto niya. Pagkatapos ay sinabi ni Carol kay David, ito ay magandang timing. Naglagay siya ng $5,000 na tseke sa kanyang kamay. Aalis ako at papasok ng gabi. Pagkatapos, linisin ang mga sahig ng buong estate. Hindi pader kundi sahig lang. Linisin. Mukhang nalilito si David. Hindi ba regular na naglilinis ng sahig ang mga kasambahay? Hindi ko sinasabing linisin ito gamit ang walis, sabi ni Carol. Mag-hire ng mga profesional. Gawing lumiwanag ang sahig. Sabi niya at umalis na siya. Napatingin si David sa sahig. Ang puting marmol na sahig ay mukhang bago at malinis, kaya bakit gusto niyang mag-aksaya ng $5,000 sa mga ito? Napailing na lang siya. Wala akong alam na mga profesional na tagapaglinis, naisip niya at saka tinawagan ang mobile ni Roland. Hello, isang kakaibang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Claire, malinaw na sinabi ni David, sa tingin mo hindi ko makikilala ang boses mo at ng tatay. Ha? Isang araw, lalakohin kita, teka lang. Napabulala si Claire. Oo, patuloy na mangarap. Kaya, kuya, naalala mo ba sa wakas ang iyong pamilya? Sumirit si Claire. Hindi mo ngayon na may asawa ka na, hindi mo na kami masyadong iniisip. Sumengot siya ng kaunti. Hindi ako mahuhulog sa peking pag-iyak mo, sabi ni David. Ibigay ang telepono kay tatay. Wala siya dito, pero nasa bahay si nanay. Gusto mo ibigay ko sa kanya? Sige. Nagulat si Claudia nang lumapit sa kanya si Claire at sinabing si David ang tumatawag. David, kamusta ka na? Nagsalita siya sa napaka-positibong tono na para bang may kausap siyang bisita. Halos hindi ito nababagay sa kanya. Mabuti lang ako, ma'am. Ikaw naman. Hindi naging ganito kabisi o mas mabuti. Tinabi ni Claudia sa kanya kung gaano karaming tao ang dumating at hiniling kina Roland at Claudia na makipagsosyo sa kanilang mga negosyo at kung ano-ano pa. Gayunpaman, sinabihan na sila ni Carol na huwag isali ang kanilang sarili sa ibang mga negosyo dahil ang kanilang mga intensyon ay malamang na mawala sa pamilya Jones. Gayunpaman, sa tuwing lumalabas si Claudia, tinatrato siya ng lahat na parang reyna, at mahal niya ang bawat bahagi nito. Pagkatapos ay sinabi ni David kay Claudia ang tungkol sa gawaing ibinigay sa kanya ni Carol. $5,000 para sa paglilinis ng sahig. Nalaglag ang panga ni Claudia. Ipapakintab ko ang mga sahig na hindi kailanman bago sa halagang wala pang $500. Paano? Ipaubaya mo na lang sa akin. Magpapadala ako ng isang manggagawa sa Jones Estate. Hayaan mo lang siyang maglinis ng sahig at bigyan siya ng $500 pagkatapos niyang tapusin ang trabaho, okay? Oo. At ipadala ang natitirang pera sa aking account. Gagamitin ko ito ng mabuti. Napaawang ang labi ni David. Sige. Natapos ang tawag. Pakiramdam ko ay pinaglaruan ko siya, ungol ni David sa kanyang paghinga. Kahit ano, lalaki. Hanggat ang manggagawang pinapadala niya ay gumagawa ng trabaho ng maayos, ito ay magiging maayos. Pumunta si David sa kwarto niya na kwarto din ni Sarah. Nasa banyo na siya, kaya humiga siya sa kama at hinintay siyang lumabas. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya na nakatapis ng tuwalya na hindi inaasahan ni David. Nanlaki ang mga mata ni Sarah dahil hindi rin niya inaasahan na nasa kwarto siya. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang daliri, sinabihan siyang lumabas. Hindi tumutol si David dahil nakikita niyang hindi siya komportable. At muli, sa kanyang pag-alis, hindi niya maiwasang magnakaw ng sulyap sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga tuhod ay nakikita, pagkatapos ng lahat. Pagkalabas niya, malakas na isinara ni Sarah ang pinto sa likuran niya. Si David, na iniisip ang imahe ng kanyang mga tuhod, ay napalunok ng kanyang hininga. Paano magiging napaka-cute ng mga binti? Isang sulyap lang sa kanyang mga tuhod ay pumukaw ng kung anong nararamdaman sa kanya. Kung makikita ko pa siya, hindi ko na yata kayang manatiling kalmado. Dali-dali siyang bumaba. Si Sarah naman ay mabilis na nagbihis. Karaniwan, magsusuot siya ng mga damit sa banyo mismo, ngunit ngayon, pagod siya sa paglalakbay at nakalimutang sundin ang kanyang nakagawian. Nakaupo sa kama, hinawakan ni Sarah ang kanyang dibdib at naalala ang sandaling ipinatong ni David ang kanyang kamay sa kanyang dibdib noong isang gabi.
Ang paraan ng pagbagsak ng kamay nito sa kanyang dibdib ay lumampas sa kanyang puso, ngunit sa kabutihang palad, walang nangyari pagkatapos. Itinulak niya ang kamay nito at muling inilagay ang mga unan sa pagitan nila bago matulog. Isa pa, walang lalaking nakakita sa kanya noon na nakatapis, kahit ang yumaon niyang nobyo. Gayunpaman, nakita siya ni David, kaya naramdaman niyang sinamantala siya nito, at medyo inis siya. Mas mabuti pa siguro na magkahiwalay na lang tayo ng kwarto hanggang sa magkaintindihan tayo at hanggang sa maging handa ako. Naisip at naniwala siya. Kaya niyang kumbansihin siya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, ang isang bagong kasal na mag-asawa na naninirahan sa iba't ibang mga silid ay marahil ang isa sa mga pinakatangang galaw na magagawa ng isa. Hindi ko masabi sa kanya ng diretso, baka masaktan siya, pero dapat ko siyang patuloyin sa ibang kwarto. Paano? Idiniin niya ang kanyang utak na mag-isip ng solusyon, ngunit wala siyang maisip ngayon. Samantala, nakilala ni David ang manggagawang ipinadala ni Claudia. Isa itong matanda na nakatira hindi kalayuan sa bahay ni Roland. Matanda ka na, Lolo. Sigurado ka bang nililinis mo ang buong palapag ng higanting gusaling ito bago ang gabi? Tanong ni David sa kanya. Mahigit 6 na dekada na akong naglilinis ng mga bahay, sabi ng matanda, kaya huwag mo akong maliitin, bata. Nako. Ang sarap pakinggan, tuwang-tuwa si David. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, okay? Oo, pero nasa akin na ang lahat ng kailangan ko, confident na sabi ng matanda. Huwag mo lang isipin, at tatapusin ko ang trabaho ko sa tamang oras. Nakuha ko. Sa sandaling ito, walang ideya si David kung gaano ito kalaking pagkakamali at ito ang magiging simula ng maraming problema. Kabanata 134. Matapos sabihin sa matandang manggagawa na linisin ang marmol na sahig at kunin ang tulong ng mga kasambahay kung kinakailangan. Pumunta si David sa kanyang silid at lumalabas lamang upang tingnan ang matandang manggagawa paminsan-minsan. Ginugol niya ang natitirang oras sa sopa, may ginagawa sa kanyang laptop. Si Sarah, na nag-iisip na ipadala siya sa isa pang silid, ay lalo pang nag-udyok na gawin iyon sa lalong madaling panahon. Nakagustuhang makahanap ng dahilan para ipadala siya sa ibang silid, lumapit siya at umupo sa tabi niya at pinagmasdan ang ginagawa niya. Nagpapadala si David ng mga tugon sa lahat ng komentong natanggap niya sa kanyang pinakabagong video, na umabot na sa 800,000 views sa loob ng 9 na araw pagkatapos ng paglabas. Mayroong higit sa 12,000 mga komento, at sa gayon si David ay may malaking gawain na dapat gawin. Talaga bang iniisip mo na magpadala ng mga tugon sa lahat? Tanong niya. Sa abot ng aking makakaya, mahinang tugon niya na may bakas ng kaligayahan sa kanyang boses. Tatagal ito ng ilang araw, ngunit sa tingin ko ang pakikipag-ugnayan sa mga komento ay magpapalakas din sa video ng higit pa. Tungkol saan ang video na ito? Tila medyo na-intriga si Sarah at tiningnan ang video at channel stats. Na-film mo ba ito? Oo, at plano kong maglabas ng higit pang mga video ng aming paglalakbay sa honeymoon, sabi niya, hindi kasama ang anumang pribadong talakayan sa pagitan namin, syempre. Ipapakita mo ba sa akin ang mga vlog videos mo? Nagtaas ng kilay si Sarah. Nagbibiro ka diba? Paano ako lalabas sa isang channel na wala pang 100,000 subscriber? You are? Tumalsik ang dibdib ni David. Hindi niya sinasadyang gamitin si Sarah para sumikat pero nagpaplano siyang gumamit ng ilang snippet dito at doon. Kung gayon, magiging okay ba kung ipakita ko sa iyo ang aking mga video pagkatapos kong makakuha ng 100,000 na taga-subaybay? Ha? Nasabi ko na lang, baka sa mukha ni Sarah ang pride. Nag-cross-leg siya at umupo ng matangkad. Kung gusto mong lumabas ako sa iyong channel, mas mabuting abutin mo muna ang 1,000,000 marka ng tagasunod. Purong gulat ang mga mata ni David. 1,000,000 tagasunod. Tumingin ito sa kanya, iniisip na baka nagbibiro ito, ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Bahagyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Di sa tingin mo ba unfair yun? Hindi ko naman sinabing 10 million, kaya hindi unfair. Hindi na nakipagtalo si David pagkatapos. At ano ang tungkol sa ari-arian na ito? Maaari ba akong maglibot sa lugar na ito? Siyempre hindi. Gusto mong ipakita sa publiko ang aming pribadong espasyo. Binigyan siya ni Sarah ng isang maliit na tingin.
Kung gusto mo, maaari kang pumunta sa aming mga tindahan at pag-usapan ang mga ito. Makakatulong din ito sa pag-promote ng ating mga produkto. At magkakaroon ka rin ng karanasan para sa iyong tungkulin sa manager ng kalidad. Medyo nagningning ang mga mata ni David. Ang pamilyang Jones ay may maraming uri ng mga tindahan, lalo na kung isasama niya ang lahat ng maliliit na kumpanya na binili nila sa mga nakaraang taon. Kung tutuklasan niya ang mga kumpanyang ito, tiyak na gagawin niya ang isang bagay na gusto niya pati na rin ang inaasahan ng pamilya Jones mula sa kanya, na kung saan ay upang makakuha ng kaalaman sa mga asset at pananagutan ng pamilya Jones. Si Sarah nga pala ang nagsuggest, dahil may sarili kang gagawin, I think dapat mayroon kang isang hiwalay na silid para sa iyong sarili. Hiwalay na kwarto. Hindi nagustuhan ni David ang tunog nito. Maaari mong ilagay ang lahat ng iyong mga gamit doon para maging madali para sa aming dalawa na mabuhay sa araw, dagdag niya. Sa oras ng gabi, maaari kang pumunta at matulog sa aking silid. Hindi tumango si David dahil hindi siya sigurado kung magandang ideya ito. Inilagay ni Sarah ang kanyang kamay sa kanyang bisig at marahang pinunasan. Bakit napakasimple mong iniisip? Kung gusto mo ito, tapos. Tumango si David. Ngumiti si Sarah at sadyang hinailan ng kaunti ang pisngi nito para aliwin siya, ngunit hindi niya alam kung gaano siya kasaya sa maliit na kilos na iyon. Nako, hindi ako pupunta dito ngayong gabi, paalala ni David sa kanya. Oo, sabi mo bibisitahin mo ang nanay mo. Oo naman. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula noong huling nakita ni David si Betty. Hindi man lang niya ito nakausap sa mobile, kaya gustong-gusto niya itong makilala. Mamaya ng gabing iyon, magkasabay na umuwi sina Albert at Carol, ngunit sakay ng dalawang magkaibang sasakyan. Si Carol ang nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan, samantalang si Jason naman ang nagmamaneho ng sasakyan ni Albert. Parehong nagkita sina Albert at Carol sa pasukan ng gusali at panandaliang nagkatinginan. Hindi nagtagal ay lumipat ang tingin ni Carol sa sahig, at nagulat siya nang makita ang sahig ngayon pagkatapos itong linisin. Ito. Ang puting marmol ay kumikinang na hindi kailanman. Paano siya naglinis ng maayos? Hindi ko talaga inaasahan ito. Nagkataon na bumababa sa hagdan sina David at Sarah dahil gusto ni Sarah na personal siyang ihulog sa bahay ng kanyang ina at sabay na makilala si Betty dahil siya ang biological mom ni David. Nang makita si Albert, mabilis na tumakbo si David sa itaas, na ikinagulat ng lahat, ngunit pagkatapos ay nagdala siya ng isang maliit na kahon. David, paano mo pinakinang ng ganito ang marmol? Mukha silang napakalinis. Tanong ni Carol sa kanya na mukhang naguguluhan. Kumuha ako ng isang makaranasang manggagawa, mapagpakumbabang sabi ni David. Patuloy niyang ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng 60 taong karanasan. Gusto mo ang ginawa niya, di ba, Biyenan? Gaya ng. Gusto ko ito, tumingkayad si Carol at hinawakan ang sahig gamit ang kanyang kamay. Ang mga marbles na ito ay ang mga bagay na niregalo sa akin ng nanay ko. Kapag malinis ang mga ito, natutuwa ako. Napakaganda ng iyong ginawa, kaya ililibre kita ng tanghalian bukas. Sa tingin ko, mas dapat mong kunin ang matandang manggagawa kaysa sa akin, sabi ni David. Dahan-dahang umiling si Carol. Hindi. Ikaw ang kumuha sa kanya, kaya mas malaki ang credit mo. Tsaka kumuha siya ng $5,000, di ba? Maaari tayong magpadala sa kanya ng isa pang 5,000 kung gusto natin. Hindi na nakipagtalo si David kay Carol tungkol dito. Inilipat niya ang atensyon kay Albert na kanina pa matiyagang nakatayo sa tabi ni Carol. Ano ang ginawa mo sa 10,000 na ibinigay ko sa iyo? Tinanong mismo ni Albert kung ano ang inaasahan ni David na marinig. Inilagay ni David ang isang maliit na kahon sa kamay ni Albert. Bumili ako ng isang item para sa iyo. Pagkasabi nito ay ngumiti siya at naglakad palayo. Isang beses niyakap ni Sarah ang kanyang ina bago naabutan si David. Bahagyang napaawang ang bibig ni Albert dahil umaasa pa siya. Pinuksan niya ang kahon, at may 200 gramo na gold bar sa loob. Bahagyang pumulupot ang mga sulok ng labi ni Albert. Inilagay niya ang kahon sa kanyang bulsa at umakyat sa itaas. Ano ang nasa kahon na iyon? Pagtataka ni Carol. Ano ang binili niya na nagawa niyang magbigay ng ngiti sa labi ni Albert? Isang tagumpay na kahit si Carol ay hindi nakamit sa mahabang panahon.
Kaya gusto niya talagang malaman kung ano ang nasa loob ng kahon. Kabanata 135. Si Sarah ang nagmamaneho ng all-electric na Alpha Wolf sports car. Maaari mo bang ilagay ito sa self-driving mode? Tanong ni David, gusto kong makita kung paano ito gumagana. Oh, talagang maganda ito, inion ni Sarah ang self-driving mode. Nakikita ng kotse kung ano ang milya sa unahan namin. Hindi lang yon. Maaari pa itong maglagay ng 3D eye map at alamin ang mga sasakyan na nasa ibang mga kalye kahit na hindi sila nakikita. Ito ay dapat na nagpapadala ng maraming invisible ray upang makuha ang impormasyong iyon, ayon kay David. Sa katunayan, kahit na hindi ko alam kung paano eksaktong gumagana iyon, binitawan ni Sarah ang manibela. Kusang humandar ang sasakyan, patungo sa destinasyon. Bumili ako ng ilang iba pang mga dekoryenteng sasakyan sa nakaraan, ngunit ang mga ito ay may sira sa isang paraan o iba pa. Ang self-driving mode ay hindi umabot sa marka sa alinman sa mga iyon, ngunit iba ang kotseng ito. Alam mo bang 3 lang ang kotseng ganito sa buong mundo? Nagulat si David. Ano ang presyo? 100 milyon. Tumigil sa pagpikit si David. Nagbibiro ka diba? Hindi. Ang bagay na ito ay may higit sa 4,000 lakas kabayo. Hindi ko sinubukan, ngunit maaari itong umabot ng hanggang 500 milya bawat oras. Ito ay ang halimaw ng mga hayop. 500 milya. Natagpuan ni David ang kanyang sarili na hinihingal. Imposibleng makamit ang ganoong bilis sa isang kalye. Hindi ito posible kahit sa isang truck. Kailangang makinis ang mga kalsada. Gayunpaman, hindi kakayanin ng mga gulong ang bilis. Sabi ng kumpanya pwede daw, sabi ni Sarah. Ano ang pangalan ng kumpanya? Wolf. Hindi kailanman narinig ito. Iyon ay dahil binili ko ang kotse na ito sa isang pribadong auction, paliwanag ni Sarah. Ilang taon na ang nakalipas, nagpunta ako sa isang auction kasama ang aking auction. Ito ay isang internasyonal na auction. At nang makita ko ang kotse na ito, nahulog ako dito. Gusto kong bumili ng ekstrang kotse, ngunit wala akong mahanap tungkol sa kumpanyang ito ng Wolf kahit gaano pa ako nagsaliksik. Parang wala man lang sila. Naisip ko na baka gumamit sila ng alias, at sa huli ay sumuko ako. Hulaan ko. Gusto mong bilhin ang kumpanyang iyon. Napatingin sa kanya si Sarah at ngumiti. Nagsisimula ka nang intindihin ako. Mabuti para sa iyo. Mabuti para sa ating dalawa. Noong una, nabigla ako nang sabihin mong 100 milyon, ngunit ngayon na sinabi mong binili mo ito sa isang auction, ito ay may katuturan, sinabi ni David sa kanyang isip. Siguro dapat mong subukang suhulan ng auctioneer upang makita kung maaari silang magbigay sa iyo ng higit pang mga detalye tungkol sa kumpanyang ito ng Wolf. Tinubukan ko na, pero wala rin daw silang masyadong alam tungkol sa kumpanya ng Wolf. Siguradong nagsisinungaling sila. Paano nila maaaprubahan ang mga sasakyang ginawa ng isang kumpanya nang hindi ito lubusang iniimbestigahan? Oo, pero wala tayong magagawa kapag sinabi nilang hindi nila alam, sabi ni Sarah at bumantong hininga. Ang impormasyon ay talagang maaaring ang pinakamahal na bagay sa mundo, depende sa kung ano ang hinahanap natin. Lumipas ang ilang segundong katahimikan. Kaya, ano ang sasabihin mo sa iyong ina tungkol sa honeymoon? Tanong ni Sarah. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Hindi. Sabihin sa kanya na nag-date kami at kung ano ang hindi at na ito ay mahusay. Ito ay magpapasaya sa kanya. Oo, pero ayokong pasayahin siya sa kasinungalingan, mabilis na sagot ni David. Ha? Sigurado akong nakipag-date ka sa mga babae dati, diba? Sumulyap si Sarah sa kanya ng pailes na nakahalukip-kip. Siguradong nagsinungaling ka sa kanila minsan, hindi ba? Hindi tungkol sa anumang bagay na mahalaga, kumpiyansa na sinabi ni David. Iyon ay hindi nakakapinsalang kasinungalingan. Hindi nakakapinsalang kasinungalingan. Bigyan ako ng isang halimbawa. Halimbawa, ay. David Tenselli explained. Nung first date namin, pumunta kami sa isang restaurant. Pagkatapos kumain, hiniling ko sa kanya na hatiin ang bill. Tinabi niya sa akin na isang lalaki ang magbabayad para sa petsa. Tapos tinanong ko siya kung virgin ba siya o hindi, and she felt insulted. Siyempre, gagawin niya, pumijitin si Sarah.
Bakit mo siya tinanong ng ganyang katangahan? Paano ito isang hanggal na tanong? Ay nalalayan ni David ang sarili. Inaasahan niya na ako ang magbabayad ng bill, at inaasahan ko na siya ay isang birhen. Kung maaari niyang bigyang katwiran ang kanyang mga inaasahan na binuo mula sa tradisyon, kaya ko rin. Okay naman ang logic mo, but still. Sarah pursed her lips a bit. Anyway, at saka anong nangyari? Pinipilit niya ako at paulit-ulit na sinasabi sa akin na bayaran ang bill, o sasabihin niya sa kanyang dating nobyo at ipabuli niya ako, umiling si David sa pag-iisip tungkol dito. Ha? At ano ang sinabi mo? Sinabi ko sa kanya na kukunin ko ang aking ex-girlfriend na suntukin ang kanyang ex-boyfriend, sagot ni David. Hahaha, tumawa ng malakas si Sarah kahit hindi naman nagtagal. Halos lumuha ka sa mga mata ko. Kaya inaamin ko na ang kasinungalingan na wala ka pang naging girlfriend bago ang puntong iyon. Tumango si David. Oo. Sa totoo lang, iyon ang unang date ko. Pumasok ako na puno ng pananibik, at ang tanging naidulot nito sa akin ay sakit ng ulo. Naubusan ako ng babaeng iyon, kaya kailangan kong magtrabaho ng ilang oras, maghugas ng pinggan, para magbayad ng bill. Medyo natawa si Sarah. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ito ay medyo nakakatawa. Walang sinabi si David. Nakatingin ito sa kanya, ngunit madalas din niyang pinagmamasdan ang kalsada sa unahan, kahit na nakaon ang self-driving. Kapag may expectations ka sa partner mo, dapat willing ka din na matugunan ang expectations ng partner mo, sabi ni Sarah. Bahagi ng dahilan kung bakit niya personal na pinaalis si David ay upang ipakita sa kanya na siya ay nagmamalasakit sa kanya at iginagalang siya ng sapat upang makilala ang kanyang ina. At makipag-usap sa kanya bilang isang bagay na tulad nito ay magiging maayos sa kanyang inaasahan. Tama ka. Pinag-uusapan ang tungkol sa mga inaasahan. Naalala ni David ang sandaling nakita niya siya sa isang tuwalya noong umagang iyon. Wala siyang makeup pero napakaganda niya. Kahit na may sariwang mukha ng diretso sa labas ng shower, bibigyan niya siya ng 100 sa 10. Paano ang tungkol sa mga inaasahan? Wala lang. Nadama lang ni David ang swerte na napangasawa niya ang isang tunay na magandang asawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na masyadong kakausapin ang nanay mo, sabi niya, alam niyang may sakit ang kanyang ina at masyadong mahina para makipag-usap ng matagal. Humiti lang ng mahina si David bilang tugon. Maya-maya, dumating na ang sasakyan sa destinasyon. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.